Iisang taon na ang nakalipas, pero hanggang ngayon, mainit pa rin ang usapin tungkol sa doping scandal ni Ryan Garcia. Canadians have the power, but he doesn't have the accuracy and timing. If you're not aggressive, get over. Big left hand by Garcia. Rocks immediately. Garcia setting. Ang panalo niya kay Devin Haney, naging no contest. Ang reputasyon niya, nasira, ang career niya, halos masuspinde. Pero sa interview niya kamakailan, iginiit niyang inosente siya at posibleng na-set up siya. Sa video na ito, ibabahagi natin ang buong detalye mula sa kontrobersyal na laban, ang mga test results hanggang sa kanyang pagbabalik kay Rolly Romero at posibleng rematch kay Haney. Manatili hanggang dulo dahil tatalakayin din natin ang mga theory at ebidensya mula sa both sides. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga usapan sa mundo ng boxing. Una, balikan natin kung bakit napakalaki ng naging impluensya ng laban na ito. Si Devin Haney, noong 2023, ay undefeated champion at isa sa pinakarespetadong boxer sa 140 libra. Si Ryan Garcia, underdog na laging pinagdudahan dahil sa mga personal issues at overhyped daw. Pero nung gabi ng laban, nagpakita si Ryan ng napakahusay na performance. 3 beses niyang napabagsak si Haney, ika-7, ika-10, at ika-11 round. Sa huli, nanalo siya via majority decision celebrations. Siyempre, akala natin ito na ang comeback niya. Pero 2 linggo pagkatapos, biglang pasabog na balita. Nagpositibo si Ryan sa Ostarine, isang banned substance. Ano ba ang Ostarine? Isa itong PED, performance-enhancing drug, na banned ng World Anti-Doping Agency. Pero dito nagkakagulo. Ayon kay Ryan, clean siya sa lahat ng tests before the fight. Biglang lumabas ang resulta pagkatapos. Paano kaya nangyari yun? Ngayon, dito pumapasok ang mga conspiracy theories. Maraming fans ang nagsasabi, too convenient daw, na after niyang manalo, saka lang lumabas ang issue. Ito ang mga hinala. Timing ng test results. Bakit after the fight? Haney's reaction. Agad-agad nasa sports center? Financial motive. $1.2 million fine plus suspension equals parang punishment lang. Pero tandaan natin, wala pa ring direct proof na may nag-set up kay Ryan. Ang VADA at NYSAC ay independent organizations. So sa ngayon, ang suspension ay legal at binding. Ngayong malapit nang matapos ang suspension niya, Abril 2024, babalik si Ryan sa Mayo 2 para kay Rolly Romero. Kung manalo siya, at kung manalo rin si Haney kay Jose Ramirez, sa undercard, magkakaroon sila ng rematch sa Oktubre. Pero kahit anong mangyari, malinaw na hindi mawawala ang sama ng loob ni Ryan. Sa interview niya, sinabi niyang, hindi nila makukuha ang respeto ko. Kaya mga kaboxing fans, ano sa palagay nyo? Naniniwala ba kayong inosente si Ryan Garcia? May duda pa rin ba kayo dahil sa Ostarine? O baka naman may iba pang factor na hindi natin alam? I-comment nyo ang opinyon nyo. At kung gusto nyo ng update pagkatapos ng laban niya kay Romero, huwag kalimutang mag-subscribe. Sa susunod, pag-uusapan natin ang full card ng Mayo 2 events sa New York. Being a year away from boxing, how has life been like over the last few months as you got back into the swing of things, walked the tighter line and got ready for this fight? I mean, the year layoff was pretty boring. I love to fight, so the fact that I had to sit on the sidelines, I would have loved to at least do one more fight after Devin Haney, but you know how the thing went down.